Sana Ganda at Daniel Padilla may matinding banat kay Martin Romualdez at Marcos Jr. Ano ba? Mukhang ano kayang nangyayari dito kay Vice Ganda? At parang ano na siya ha? Bumabanat-banat na rin kay Martin Romualdez. Ang matindi dito, etong si Daniel Padilla na isa din sa mga millennials at kinakahangaan ho ng iba pang mga kabataan ngayon. No? Bumabanat na din po. Kung hindi na nakakapagtimpi sa mga nangyayaring korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. At ito, pag-usapan na rin ho natin itong mapatungkol sa pag-aresto dito kay Senator Bato de la Rosa at dito sa kalokohan na naman ni Marcos Jr. na bakit daw hindi naka-schedule ang bagyo pag pupunta ng Pilipinas. Ay, sakit mo sa ulo. Ang lupit mo talaga. Hindi na namin alam kung ano talaga yung patutunguhan sa'yo. Ay, hindi na nga daw ito natutulog kung paano daw kasi hindi daw makatulog si Marcos Jr. dahil hindi niya daw alam kung bakit daw nagkakaganito na ang bansang Pilipinas. Lagi na lang walang alam. Lagi na lang walang alam. No? Di mo alam dito ay Marcos Jr. Wala ka talaga bang alam o talagang nagwawala-wala ang alam ka lang? Ha? Para ano? Tayo na pati yung bagyo nasisipot. Wala daw schedule sa Pilipinas. So ito naman po yung mga komentaryo. Hindi pala, bago tayo pumunta muna doon, dito po, no, yan, ang SMNI Foundation sa mga nais pong tumulong para sa mga kababayan natin na nasasalanta ng mga bagyo ngayon at lubos na nangangailangan. Ito po yung isang mapagkakatiwalaan para magparating po kayo ng inyong tulong sa mga kababayan natin. At disclaimer, wala po itong pilitan ha. Oo, at alam naman din natin na talagang katiwa-tiwala at talagang mapupunta yung inyong ibinigay para makarating doon sa ating mga kababayan. So nandyan po, no, SMNI Foundation, i-follow nyo na rin po ang Facebook page ng SMNI Foundation para doon nyo po ma-update at makita kung saan napupunta yung mga itinutulong nyo para sa ating mga kababayan. Yan ang palakpakan muna natin, SMNI. Talagang maaasahan mo sa oras. No, mas mabilis pa sa alas 4 umaksyon. Mas nauuno pa kaysa kay Marcos Jr. Marcos Jr. Binabantayan lang yung bagyo. Yung SMNI nagre-report na ng pantulong sa mga kababayan natin. Ganyan kalupit. Kaya hanggang ngayon hindi kami nagsisisi na kung bakit lubos namin sinusuportahan ng SMNI at syempre si Pastor Apollo Sikibuloy dahil sa ganitong napakaganda nilang gawain at talagang lubos noon pa man hanggang ngayon na kahit ginigipit at kung ano-ano ginagawa sa kanila patuloy pa rin po sila sa kanilang pagtulong para sa ating mga kababayan. Nandiyan din po ang GCash number ng SMNI sa mga gustong mag-donate para sa relief operation ng SMNI sa mga nasasalanta ng bagyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So yan, no? So mapunta na tayo dito. Mga komento ng iba't ibang tao mapatungkol dito sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Unahin na natin tong sinabi ni Justice Noel, no? Sabi niya rito, respetuhin ba tayo o babastusin tayo ng ating mga kapitbahay sa Asia or sa Asia? Kung isusuko natin ang ating soberanya at kalayaan. Yan yung mga katanungan. Sa ginawa pa lang kasi talaga kay Pangulong Duterte, yung ano na yun pangbabastos na yun no? At talagang masasabi mo na mababa ang tingin sa atin ng mga kapitbahay nating bansa kasi nga, biruin mo, kauna-una, lahat to, first time in history sa Pilipinas
at sa buong mundo na may isang presidente na imbis na ipaglaban yung kanyang kapwa Pilipino, isinuko niya. Iano niya, ginawa niyang bayad utang doon sa Amerikano. Bayad utang sa mga makakaliwa. Yung ginawa niyang bayad utang yung kapwa niya Pilipino. Kaya masasabi ko dito, talagang wala na talagang natitirang respeto sa atin ng ibang mga kapitbahay dahil nga sa walang kwentang pamumuno ng presidente natin ngayon sa Pilipinas. O ngayon, sisimulan na si Senator Bato naman ang gagawan nila ngayon. 'Di ba? Kung ano yung ginawa dati kay Pastor Apollo Kibuloy, ginawa kay Pangulong Duterte ay gagawin ng paulit-ulit na naman ng administrasyong Marcos. Wala nasimulan na nila tapos tayo hinayaan natin. So si Senator Bato naman, alam natin na hindi natatakot sa ganyan. Yun nga lang kung si Pangulong Duterte nga wala tayong nagawa, paano pa si Senator Bato de la Rosa. So ayan pa. Ito yung pagpapakalat ng alam nyo, sa totoo lang etong ginagawa ni Remulla, ginawa na to niya dati kay Pangulong Duterte. Dati sinabi niya, tinanggi niya dati, 'di ba? Tinanggi niya na hindi daw papasukin ng ICC. Pero nagulat na lang tayo na kinidnap si Pangulong Duterte, 'di ba? At ICC ang ang tulay nun. So dito, warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa nilabas na ng ICC sa panayam ng DCRH. Kumpirmado ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na ng mga warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. So gustong-gusto na naman may panibagong alam naman na natin to panibagong diversional tactic na naman to Alam nyo, hindi napapagod ang administrasyong Marcos sa paghahanap ng ipang-divert nila sa mga issue na kinakaharap nila ngayon. At isa na tong kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Bongo din na gusto nga nilang ma-divert na naman yung issue sa kanila. Siyempre kapag dinakip etong si Senator Bato, pag-uusapan ng ng mga Pilipino yan. Diyan mababaling ang atensyon hanggang sa mawawala na naman yung issue sa flood control. Na yan. At dito naman, ito naman yung mensahe ni Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, busy po ako ngayon sa pagsasayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo. Bago nyo kami ipagkalulo para maipakulong, magbanat muna tayo ng buto para makatulong sa kapwa. Ganda nun sinabi ni Senator Robin Padilla. Nga pala, bakit kaya yung ibang senador wala sa mga disaster area ngayon? Nung piyesta ng dyan sa Cebu, nagkakarandara pa kayo dyan kasi election, no? Nung nakuha nyo na yung gusto nyo sa taong bayan, wala na kayong pakialam. Okay. Kasi nung panahon hindi ko alam kung ano ba yung okasyon sa Cebu na pumunta dyan sila Kiko Pangilinan, sila Bam Aquino, si Risa Araneta Virus. Risa Araneta Virus. Diba nandun sila? Utangin na ngayon na kailangan sila ng taong bayan, wala sila ngayon. Tatago. Bakit kaya, no? Kasi panahon ng eleksyon yun, no? Ngayon nakuha nyo na yung kagustuhan nyo at panalo na si Kiko. Ngayon hindi nga natin alam ba't nanalo yung mga yan. Si Kiko at si Bam, wala na silang pakialam dun sa sa mga tao sa Cebu. Napakinabangan na kasi. Mangga. At eto naman ang banat ni Sir Greco Bellica. Mga kababayan, kung aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa sa parehong paraan na kinidnap nila si Pangulong Duterte, pwede rin nilang gawin iyon
sa sino man sa atin. Iyan ang pag-isipan nyo. Oo, kasi biruin mo alam naman yung mga hindi nga basta-bastang tao nagagawan nila ng paraan. Paano pa kaya tayo? Halimbawa. Gusto ng ICC na maghari-harian sa bansang Pilipinas. Utang na papayagan agad ni Marcos yan. Kasi kung yung kay Pangulong Duterte nga at kay Senator Bato de la Rosa, kay Pastor, ginawa nila yan. 'Di ba? So what if pa kaya sa atin ng mga ordinaryong Pilipino? Wala naman tayong laban dito sa mga to. Kung si Pangulong Duterte nga na isa sa mga tanyag at kilalang personalidad sa bansang Pilipinas, wala ding nagawa sa kahayupan na ginawa nila kay Pangulong Duterte. What if pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipino? Kaya talagang nakakatakot to. Talagang masasabi mong parang kontrolado na or kung ano man nang hilingin ng ICC sa administrasyon, ibibigay nila lahat. Ang tanong dito, ano kaya ang pinakamalaking dahilan ni Marcos Jr. na bakit nagiging sunod-sunuran siya sa ICC? Dapat na ba nating isipin na ang administrasyong Marcos ay kontrolado na ng mga makakaliwa? Kasi yung ICC, yan ang isa sa pinakamalaking kadikit. Oo, isa sa pinakamalaking kakampi or tinatawag na lakas ng mga NPA. Yung ICC na yan. So kung sunod-sunuran ng administrasyon doon, talagang maiisip na natin na itong administrasyong Marcos ay talagang ng mga makakaliwa. Kontrolado na tayo. At kita naman ngayon 'di ba? Yung mga makakaliwa nga pag-alagala na sa Malacanang. Diba? Yung iba nga congressman pa. Yung iba nga convicted na pero pag-alagala pa rin. Hindi pinapakulong. Hindi pinapakulong. Sa tutusin, hindi na nga congressman yun Si Franz Castro. Hindi na congressman yun. Pwede na nilang pahuli yun. Pwede na nilang ikulong yun. Pero hindi nila kinukulong. Kasi nga, napapakinabangan sila Isa sila sa mga puppet ni Marcos Jr. Ang tanong, si Marcos Jr. ba ay puppet niya ang mga NPA? Or ang NPA ay ang puppet ay si Marcos Jr.? Yan ang tanong dyan. Yan ang pinakatanong dyan kung sino yung puppet talaga. Sa nakikita natin ngayon, parang si Marcos Jr. na yung puppet ng mga makakaliwa ngayon. Parang siya na yung ginagawang laruan na siya na yung aso. No? Kasi siya yung may malakas na may malakas na nakapangyarihan ngayon Tapos nakasandal sa kanya yung mga makakaliwa para gawin ito sa mga kalaban ng mga makakaliwa. Alam naman natin yun Katulad ni Pastor, isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa pumuksa sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, sila yan na talagang sinakripisyo ang sarili para puksain ng mga teroristang demonyo sa bansang Pilipinas. Tanginang ubo to, hayop na to. Wala. No? So ngayon, talagang mapapaisip ka na parang talagang hindi pala parang talagang kontrolado na ni Marcos Jr. Kontrolado na ng mga NPA itong si Marcos Jr. Diba? Kasi ICC nga lang Kahit sabihin nila na kung ano-anong dahilan nila dyan, ICC pa rin ang dumakip kay Pangulong Duterte. At masakit nun, hinayaan yun ng administrasyong Marcos. Yun yung malupit dun. Hayop na ubo to. Hindi wala. At ito naman ang panayam ni Sir Jimmy Bondoc. Isa sa mga idol natin, mga kapwa Pilipino.
Magising na po tayo, huwag tayo pumayag na yurakan ang dapat, yurakan ang dangal at kasarian ng ating bayan at ang ang kapi ng lalamunan ko. Mamaya na nga tayo magbasa, manood na nga muna tayo. Play. Si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabi na ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa madugong war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. May inilabas na raw ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla sa News 5 ngayong araw. Kaugnay ito sa madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinatawag na Oplan Tokhang. At ipinatupad ni De La Rosa bilang nooy hepe ng Philippine National Police. Ang sinasabing warrant of arrest kay De La Rosa, kinukumpirma pa ng Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Rafael Nicolo Martinez, wala pa silang nakikita o natatanggap na kopya ng arrest warrant. Pati ang Center for Transnational Crimes, wala pa raw natatanggap na red notice mula sa ICC, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Wala pang pahayag sa Senator De La Rosa hinggil dito. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang kanyang panig at ang kanyang lokasyon. Kahapon lang, nag-post siya sa pagbisita niya sa mga naapektuhan ng Bagyong Tinyo sa Cebu. Sa isang post naman ng kanyang kaalyado at counsel na si Attorney Israelito Torion, sinabi nitong aware sila sa arrest warrant umano laban kay De La Rosa, pero hindi pa raw nila ito makumpirma. Hintayin daw muna ang verified information mula sa mga otoridad o sa mismong ICC. Kung totoo man, nagtitiwala raw sila na aaksyon ng gobyerno ng Pilipinas nang naaayon sa batas at dadaan muna sa local judicial confirmation base sa konstitusyon at due process. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa. Ayon naman sa abogado ng mga biktima ng war on drugs na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, naniniwala silang tunay ang arrest warrant sa senador. Dapat daw ipatupad ng Marcos administration ang pag-aresto kay De La Rosa at isuko siya sa ICC bilang bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa korte. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, hindi niya hahayaang may maarestong senador sa loob ng Senado bilang institutional courtesy sa senador. Pero ibang usapan na raw kung sa labas ng Senado aarestuhin ang mangbabatas. Sakaling arestuhin nga si Senator De La Rosa, dadalhin siya sa ICC sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakakulong ngayon si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, wala pang petsa ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So yun nga talagang ngayon balikan natin yung video ni Senator Bato de la Rosa, mapatungkol dati. March 11 niya sinabi to yung mapatungkol dun sa pag-aaresto sa kanya kasi matagal na rin tong bali-balita yung pag-aaresto sa kanya. So ito, pakinggan natin. So, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po ba kayo natatanggap na invitation? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Oo, wala. Siguro nagsawa na sa kakakuntak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpa-facilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So, tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court.
hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. So yan, no? Oo, kaso Senator Bato, kung kay Pangulong Duterte nga nagawa yan what if pa kaya sa'yo? Sa panahon kasi ngayon, kayang-kayang gawin lahat ng Administrasyong Marcos. Sila may hawak ng kapangyarihan ngayon. 'Di ba? So yun, no? Ano may kukomento nyo dun? Kayo rin ba? Yung mga banateros, papayag po ba kayo na dakpin ito at maulit-ulit ang ginawa kay Pangulong Duterte? Gusto nyo ba ulit mangyari yon sa iba pang nating mga kababayan? Sa iba pa nating mga katulad yan nila Senator Bato de la Rosa na isa talaga sa maaasahan ngayon sa panahon ngayon ng mga senador. So kayo, gusto nyo ba ulit mangyari yung ginawa? Or gusto nyo ulit mangyari ulit yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? No! So dito naman tayo sa video na to na kung saan ay talagang alam mo yung katawa-tawa talaga etong si Marcos Jr. na wala na siyang magawang mahanap na butas na ikakatwiran sa mga Pilipino pati yung bagyo sinisi niya. So ito po, panoorin natin yung komento dyan ni Attorney Harry Roque. Gaya ng ating sinabi kanina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Naku, ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong gano'n. Isasan po yan. Siguro Panginoon na, kung merong alam. Ayaw naman. Bagyo na yan. Hindi po yan na-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman pong sa buong daigdig, tayong pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski mga panahon na malakas din ang bagyo ang dumating sa Cebu. Dahil ng mga panahon na yon, naalala ko nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po bago pa magkaroon ng kalamidad dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga naka-preposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. So totoo yung sinasabi ni Attorney Harry Roque dito Nung panahon ni Pangulong Duterte talagang nakapreparado na yung emergency kit, yung rescue, yung relief goods, nakaprepare na agad. Ngayon hindi. Antayin, titignan muna ni Marcos kung parating na. Ngayon, pag nandyan na, babantayan niya yan. Hindi siya matutulog, babantayan niya na yung bagyo. Tapos, pagtapos ng bagyo, sasakay na ng helicopter yan. Kasi 'di ba may mga sabi-sabi na sa helicopter daw sumisingot. Hindi sabi ni Ma'am Cathy Binag yun, hindi ko sinabi yan 'Di ba? Kapag sumisingot daw minsan sa helicopter daw kasi doon daw masarap daw ang iba daw yung impact pag nasa himpapawid. Sabi ni Ma'am Cathy Binag yan ngayon ang nangyayari po tayo na papapasukin muna yung bagyo. Pag nandyan na yung bagyo, pag kapag nanalasa na yung bagyo, tsaka magkakaroon ng ayuda. Ang masama pa niyan, parang wala nang halos pinamimigay na ayuda
Naubos na nung halalan eh. Naubos na nung halalan. Oh, wala na tayong ayuda ngayon. Hindi alam nyo sa kapag tumuloy-tuloy pa tong bagyo, sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas, puta na wala nang may pamimigay na ayuda ang administrasyon. Puta na, ubos na nung halalan eh. 'Di ba? Ang dami nilang pinamimigay, may cash pa. Oo. Hinahamon pa nga ni Luis Tro tsaka ni Saldi ko yung 'di ba? Yung bagyo, welcome daw sa Bicol. Gago talaga. Nung pinasok sila doon, puta na, binigyan lang yung mga tao doon ng pangkulungan ng aso. Hayop. Okay, tuloy natin. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, wag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil merong tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yan? Nakakaiyak na. Ayaw naman. Ayan pa ang tanong mo na saan ang galing ang tubig ulan. Hello. At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinag-aagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbablock ng ating mga ilog at iba pang mga kanal, dike, papunta sa karagatan. Pangalawa, katarantaduhan yun, no? Saan galing ang tubig ba? Di, tsaka ito ang sinisisi ngayon nila sa Cebu, hindi kasi nila nagets yung sinabi ni Ibang Bari 4 eh. Ang inasabi ko, fake news talaga itong mga tanso vlogger. Ang ibig sabihin ni Bam Bari 4 na standard yung substandard yung mga materyales na ginamit sa flood control nila sakop pa ho nung panahon ni Marcos Jr. lalong-lalo na sa panahon ni Marcos Jr. Pangalawa, yung minahan diyan sa Cebu. 'Di ba? Pinakita ko pa sa Facebook page natin na J. Guevara Banateros si Marcos Jr. ang nag-ano ng mining sa bansang Pilipinas. Pinakita ko yung picture na yun. Oh. Tsaka una-una kinakalbo yung mga bundok. Tsaka yung kung ano talaga yung tubig na yan kagaya ng sinasabi ni Marcos Jr. na saan daw galing. Ano yan, Marcos Jr. galing yan sa Davao. Galing yan, pinadala yan ni Pangulong Duterte sa Cebu. Oo, pinadala ng mga Duterte yan. Pina-transfer muna dun sa Cebu. Ang inang tatanungin mo saan galing yung tubig? Gago talaga baliw. Lakas ng tama mo, pre. Iba tama mo. Oo. Masama pa nga dito, baka yung tubig na yan dahil nagtataka si Marcos Jr. kung saan galing, baka sabihin na naman nila padala ng mga Duterte. DDS yung tubig na yan, DDS. Halos lahat naman sinisin nyo na sa mga Duterte. Diba? Halos naman sinisin nyo naman na lahat sa mga Duterte. Sabihin na natin, yung tubig na yan, DDS yan. Yung mga isda, alimango sa Dolomite, DDS din yun. Buisit no? Grabe, tama mo, Marcos. Yung tubig, ipunin, gamitin sa tagtuyot.
Yung tubig baha, inumin, gamitan lang ng filter. Ngayon naman, sinisisi mo yung bagyo, walang schedule paglalapag ng Pilipinas, anak ng teteng. Hindi na namin malaman. Ang inihiling namin dati, maayos at magaling na pinuno. Hindi yung sinto-sinto. Kahit na yan. Buisit no? Lakas mo, Marcos. Po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating coastline doon sa malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para baga siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po, manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po at talaga naman pong nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip. Kapag ang mga sinasabi nyo, anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo at hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Nagagalit pang tao. Hirap na nga ang tao doon sa dinanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo. Tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, nagkakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta. No? Ito po'y mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito ng Iglesia ni Cristo, pero ito po'y para sa lahat. Dalawa po yung lugar na pagtitipon-tipunan natin, dyan po sa EDSA at dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon nito, hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po na lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan, 16, 17, 18, at iparating ang mensahe na tama na, sobra na ang korupsyon, ang kinakailangan natin, katarungan, accountability, at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Paano ba natin mapaparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon? Well, ang DDS Maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula 22 ng Nobyembre hanggang 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisog, huwag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government na itigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho malayo. Nako, Attorney Harry Roque, magagalit sa inyo si Auntie Claire. Oo, mabawasan siya ng talent fee. Sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, ng mga alahas, ng mga relo, ng mga bag, mga hinayupak sa magnanakaw. Hinayupak? Dahil ang ginagamit naman po nila pambili ng kanilang mga bag, mga Pera kotse, natin. mga alahas, ay yung mga kinikita ng mga OFW. Tama. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan kung bakit lumulutang pa rin ang Pilipinas bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas. Oo, tama. Hanggang 10% po ng gross domestic product o di naman kaya hindi bababa sa $50 billion ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world sa Pilipinas. Kung wala po yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At Kaya may tuturing mo talaga na hero abroad Itong mga OFW hero abroad. Isa sa mga buhay na bayani.
etong mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo, no, dahil isa din sila talaga sa mas nakakatulong sa bansang Pilipinas. Ngayon yung katulad yun, yung mga remittance, di ba? So, ewan ko kung pabor kayo sa sinasabi ni Atty. Harry Roque, sa totoo naman talaga, ang masama niyan, sa kagustuhan at talagang napakalaki ng ambag ng mga OFW sa pondo natin sa bansang Pilipinas, ang nangyayari napupunta lang sa bulsa ng mga kawatan. Yun yung masaklap doon. So panoorin nyo na lang yan sa ni Atty. Harry Roque, panoorin nyo na lang ho yan sa kanyang channel. Eto naman tayo, dito na tayo mapunta sa sinabi ni Daniel Padilla. Sabi ni Daniel Padilla, bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli at hindi ang mga mismong korap? Diyan din kami nagtataka Kung sino yung mga taong lumalaban sa korupsyon, sila yung ginagawang masama, pinapalabas na masama at hinuhuli pa. Katulad lang ni Pangulong Duterte, na lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte ay nagkatotoo na. Kagaya ng sinabi din ni Pastor, kagaya din ng sinapit ni Pastor. Isa din si Pastor sa talagang lumalaban sa korupsyon sa bansang Pilipinas. No? At inilalahad talaga ng SMNI kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Nangyari, ang ginawa, di ba? Ginipit at kinulong nila si Pastor. Binastos pa nila yung religion na KOJC. So ganun din kay Pangulong Duterte, yung flood control scam na yan, bago pa pumutok yan at imbestigahan kuno ni Marcos Jr., nauna ng naglahad niyan si Pangulong Duterte. Masakit, imbis na suportahan ng Administrasyong Marcos yung sinasabi ni Pangulong Duterte, siya pa yung pinakulong. Siya pa yung isinuko sa ibang mga lahi. Ganyang kakupal ang administrasyon ngayon. So dito, eto na nga, panoorin naman natin tong panayam ni Vice Ganda. Bumabanat-banat na si Vice Ganda kay Martin Romualdez ngayon Ano kayang mayroon? Alam niyo dito, sa bidyong to, ewan ko ba tinahayaan ng MTRCB to? Etong ginagawa ni Vice Ganda. Alam ko bawal to yung mga salitang basta may mga bastos siyang ng Bold Star. Ba't kaya hinahayaan to ng MTRCB? Alam ko kasi bawal to O sadyang ewan ko lang magsalita. Utang na, Saldi ko, ikaw ba yon? Si Saldi ko ba yon? Vice Ganda? Oo, nagpayaman tapos nung nabuking pa-check up agad sa ibang bansa, malupit Oo. May sounds kasi. Kahit pa paano naman tama naman itong sinasabi ni Vice Ganda dito, At alam naman natin na si Martin Romualdez ang pinaparinggan niya. Talagang ang pinupunto niya rito si Martin Romualdez at si Saldico. Tsaka yun nga, yun yung katakataka. Bakit kaya yung nag-costume ng pulis, pinakulong agad yun. Pero yung mga kurakot, malaya pa rin ngayon. Kahit pa paano, ano rin to si Vice Ganda Oo, tumatama din yan. Okay ang ginagawa mong Vice Ganda, wag mo nang ulitin yung sa jet ski ha. Oo, ang pangit ng ang pangit ng patawang mong yun. Walang hindi nakakatuwa yun. So yan mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo dito sa pagbanat ni Daniel Padilla at ni Vice Ganda dito kay Martin Romualdez at Saldico. Siyempre kasama na rin ng Malacanang dyan hindi, sabi ko nga, 'di ba? Hindi magagawa ni Martin Romualdez at ni Saldico kung wala si Marcos Jr. At doon sa nais sa kanilang plano na i-arestuhin na etong si Senator Bongo at dalhin sa ICC. Ano pong may kukomento nyo at i-comment nyo na lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share etong video natin para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So yun. At syempre, pakisuportahan na rin po ang SMNI. Oo, ang SMNI
channel at DCAR, yan, SMNI channel at DCAR 1026 sa YouTube at sa Facebook. Pakisuportahan din po ang mga kasamahan ko sa Banateros Brothers na sila Banat Baiko, Choli, Boss Dada, Master Judea, Pareng RJ at syempre si Sir Jack. At yung mga tropa pitch natin yan, mga DDS vlogger din. At ito, shoutout ko na rin tong isa sa mga vlogger na vlogger po na sumusuporta din sa sa mga Duterte. Etong Dan Aghan Balita. Oo, independent vlogger po ito. Wala siyang grupo. Oo, pero siya ay lehitimong DDS. Oo, isa yung supporters ng mga Duterte. Shoutout sa iyo, Bossing. Oo, ulit pangalan niya. Dan Agan Balita. Oh, subscribe nyo na lang YouTube channel niya. Marami rin ho kayong mapapanood dyan. Siyempre sila PH Update at si Donmar TV, ang mga tropa pits natin yan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. The next performance will start momentarily.